Kung aking mabasag ang kalawakan, hindi ko maunawaan yung dahilan kung bakit ako'y piniliwang kinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay malalapitan. Ikaw, Jesus ang aking sandigan. Hindi ko papabayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Lakpakan natin si Lord. Sabi nung susunod na awitin, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Alam niyo po, mayroong isang bagay na nakakatakot sa mundong ito. Yun yung mawala sa piling at sa presensya ng Diyos. Yun yung isa po sa kinakatakot ko personally bilang mananampalataya. Yung dumating yung panahon na sabihin ng Diyos na, "Depart from me, I do not know you." Mas nakakatakot pa po yun sa death. Mas nakakatakot pa po yun sa isolation. Yung iwan, yung magkulang ka sa presensya ng Diyos. Pero sabi dun sa Beatitudes, sabi niya, "Blessed are the poor in spirit." Blessed is the poor in spirit. Kapag naramdaman mong kulang ka pa sa presensya ng Diyos, you'd always long for more of Him. Ang pangako ng Diyos, "But you will seek me and you will find me if you seek me with all of your heart." Yung sumulat ng awit na ito, sabi niya, paggising pa lang sa umaga, si Lord na yung naaalala niya. And alam ko, mayroon isang awit si David na sabi niya, "I lie awake day and night, just to long for the presence of the Lord." And I pray na habang inaawit natin ito, that the Holy Spirit will
let us be reminded that God is always with us. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasapit ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, pagising
presensya sa iyong Espiritu na sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay pwedeng maghintay pag ikaw na yung inuna namin, Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay ay pwedeng ihinto alang-alang sa oras na ma-spend para sa iyo, Panginoon. And everything else, Lord, can wait. Lord God, sapagkat better is one day in your courts, Lord God, than 1,000 elsewhere, Panginoon. At lahat ng bagay pwede namin ihinto, Lord. Alang-alang sa moment na to na ma-spend sa iyo, Father God. Sapagkat when we have you, Lord Jesus, we have everything, Panginoon. Sapagkat sa presensya mo, Panginoon, naroon yung kapayapaan, yung kasiguraduhan, Panginoon. Sapagkat sa presensya mo may kagalingan, Panginoon, may kagalakan, Panginoon. At hayaan, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw lang yung aming mapapurihan, Ama. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ay sapat na at higit pa, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa. Wala nang asamin pa. Pagkat pag-ibig mo ay sapat. Pag-ibig mo, ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa. Wala nang asamin pa. Pagkat pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Jesus, ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa. Wala nang asamin pa. Pagkat pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa. Wala nang asamin pa. Pagkat pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin. Wala nang hahanapin pa. Wala nang asamin pa. Pagkat pag-ibig mo ay sapat. Jesus, wala nang hahanapin pa. Wala nang asamin pa. Pagkat pag-ibig mo ay sapat. Panginoon, sa hapong ito, maranasan ng bawat isa yung presensya mo, Panginoon. At sa maiksing oras, Panginoon, ng aming pagsamba, pakikipagnig sa iyo, Panginoon. Dalangin ko na ikaw ay mag-feel, Panginoon, ng mga emptiness na nararamdaman namin, Panginoon. Ikaw din yung mag-feel, Panginoon, ng mga longing ng heart namin, Father God. At ikaw yung patuloy na kumilos sa aming buhay, Lord God. Alisin mo yung mga bagay sa puso namin ngayon na hindi naaayon sa iyong kingdom, Father God. Linisin mo kami, Panginoon, at patuloy na i-lead mo kami, Panginoon, papunta sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin ko rin, Ama, na sila na may mga dalangin, Panginoon, may expectation, Lord, na dumating dito, Lord God. I pray, Lord, that the Holy Spirit will minister, Panginoon. And Lord, we will not go home empty-handed, Lord God, but we will be filled, Lord God, overflowing, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Lolo. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpasensyaan nyo na lang din po yung boses ko dahil namaos dahil sa buong araw nagsasalita pag may trabaho tapos may primal therapy pa po sa center. So pag gabi na nakakaligo doon na sinumpong ng sakit. Kaya itong nakaraang mga araw namaos kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na binigyan niya ako ngayon ng boses para makapagsalita sa harapan ninyo at magbigay ng blessings para sa lahat. Sa gabing pong to, pag-uusapan lang natin, ang gusto ko lang malaman natin ay ang proseso ng pagsisisi dahil nasabi rin po ni teacher na saktong-sakto, Lenten season na po ngayon. No? Nasa panahon po tayo ng pagsisisi, gusto ko pong malaman natin yon. At syempre magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa pagsisisi. At syempre malalim na panalangin mamaya. At syempre, sa dulo, sa uli ay gusto kong magbalik loob tayo sa Panginoon. O mas maging malakas pa ang pananampalataya natin sa Panginoon. Buksan po natin ang Biblia sa Lucas chapter 24 verse 47. Sabi po dito, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. No? Sabi dito, ano nga ba yung Lenten o Lent? Sabi dito, Lent is a period of repentance, which ends at the arrival of Easter. The purpose of Lent is the preparation of the believer for Easter through prayer, fasting, and almsgiving. Sa gabing ito ay mag-focus tayo sa pagsisisi, sa kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ano nga ba ang pagsisisi? Sabi po rito, ang pagsisisi ay higit pa sa pag-amin sa pagkakamali o paghingi ng tawad. Inaamin po ba nating lahat na tayo ay nagkasala? Sino po ba dito yung hindi pa nagkakasala? Lahat naman po tayo nagkasala na. Ito ay isang taos-pusong pagbabago ng isipan, puso at disposisyon ng nagre-resulta sa pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Habang iniisip ko po yung topic ko sa gabing ito, na nasa duty po ako noon eh. So, alam nyo naman po na sa pre-down nagtatrabaho. At ang hawak po naming mga bata doon ay child at risk at child in conflict with the law. So, ibang mga bata silang nakagawa ng pagkakamali at ang ibang bata naman ay silang nagawan ng pagkakamali ng ibang tao. Merong lumapit sa akin isang bata doon. Sabi niya sa akin, habang malungkot yung mukha niya, habang nahihiya siya at hindi makatingin sa akin, sabi niya, "Sir, magbabago pa po ba ako?" Sabi niya sa akin. Sa mga oras na yon, syempre, binigyan ko siya ng boost ng confidence. Sabi ko sa kanya, "Oo naman, naniniwala akong magbabago ka. Ako nga nagbago. Tayo na nandito sa harapan ng Diyos ay nagbago. Binago niya tayo." Sabi ko sa kanya, kung ang sarili mo hindi man naniniwala na magbabago ka, sino pang katulong mo? Pero nung kagabihan na yon, naisip ko, may kulang sa sinabi ko sa bata na to. Ako naniniwala akong magbabago siya, pero ang pinaka naniniwala na nagbago tayo o magbabago tayo ay ang Diyos. Yun ang pinaka nakalimutan ko na sabihin sa batang yon. Dumaan din ako sa punto ng buhay ko na halos kamalian na lang din yung nagagawa ko. No? Ang ginagawa ko, nagko-computer, hindi nag-aaral. Alam ko, dumaan na rin tayo sa buhay natin na parang, bakit parang mali na lang yung nagagawa natin? Bakit parang hanggang dito na lang ba ako magbabago? Napatanong na rin tayo kagaya ng sinabi sa akin o tinanong sa akin ng bata sa preda na, magbabago pa ba ako, sir?
tinanong na rin natin sa sarili natin na, kaya ko pa bang magbago? Sa dami-dami nating nagawang kasalanan, sa dami-dami nating nagawang pagkakamali, disappointment man yan, mga hindi natin nakamit sa buong taon, sa araw na ito na gusto nating makamit. Pero dahil sa pananampalataya natin, diba? Yun naman po yung natin, yung pananampalataya natin at pagkakilala natin sa Diyos, siyang nagbago sa atin. Naisip nyo na ba na sinami-dami ng pagkakamali, pagkakasala na nagawa natin, bakit nandito tayo ngayon? Alam niyo po ba na hindi ako kinakabahan na magsalita sa inyo sa harapan na ngayon. Pero ang kinakabahan ako ngayon is humarap sa Diyos. Humarap sa ating Diyos dahil alam ko, sarili ko na ako ay nagkulang. Ako sa sarili ko ay nagkamali, nagkasala. Hindi ako kinakabahan dahil halos araw-araw na akong nagsasalita sa maraming tao. Pag may mga bisita yung mga bata, nagtuturo sa mga bata, kumakausap ng mga teacher nila pag nakagawa sila ng kasalanan sa school nila. Pero ang kinakabahan ko ngayon sabihin na natin, kinakabahan ako ay ang karapat-dapat ba akong humarap sa inyo at sabihin ko ang mga salitang ito. May mga panahon na nung kasagsagan ng kabataan namin ni Brian na sobrang apoy ng aming pananampalataya. Sobrang lakas at halos tumutugtog kami. Sumasama sa mga activity, CI, hindi lang CI, SI, sa mga activity ng mga kabataan. Linggo-linggong nagsisimba. Pero dumating rin ako sa punto na nagkamali ako. Na hindi ko na alam kung karapat-dapat pa ba akong pumunta dito sa simbahan. Ngunit sa bawat pagkakamali na nagawa natin, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon magbalik loob. At pagpapatawad na binigay sa atin. Pero syempre sa pagpapatawad na binigay sa atin, kailangan nating baguhin at pagsisihan ang mga bagay na nagawa natin. Pero ang palaging tanong natin, paano? Paano nga ba magbabago? Paano nga ba yung pagsisisi? Paano ba ang proseso? Mahirap ba to? Wala naman pong madali. Alam naman po natin yan. Una, tanggapin nating nagkamali tayo. Katulad nga ng sinabi ko kanina, tanggap niyo po ba na nagkamali kayo? Tanggapin mo na nangyari ang pagkatanggap. Tanggapin mong nangyari ang isang pagkakamali. Ang pagtanggap na tayo ay nagkamali ay ang unang hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Madalas nahihirapan tayong aminin. No? Nahihirapan tayong aminin na, ay, hindi ako yung nagkamali, ikaw. Ay, ako ba lang ba yung nagkamali? Sinisisi pa natin sa ibang tao, ikaw yung nagkamali, hindi ako. Pero hindi ba natin iniisip na tayo rin merong pagkakamali? Tayo rin may pagkukulang sa mga nangyari. Sabi dito, ngunit ang pagtanggap ng kamalian ay hindi nangangahulog ang kahinaan, kundi ito ay pagpapakita ng kalakasan dahil sa kagustuhan nating magbago at nagsisisi tayo sa ating nagawang kasalanan. Pangalawa, humingi ng tawad. Isa sa pinakamahirap na gawin natin sa proseso ng pagsisisi ay humingi ng tawad. Kasi yun nga, iniisip natin na hindi tayong may mali, siya yung may mali. Ginawa ko lang yung para sa akin ay tama. Ginawa ko lang yung feeling ko mas makakaano sa akin, magbibigay sa akin ng kalakasan, pero hindi natin alam na saktan natin ng isang tao. Sa
sobrang pagmamahal natin sa sarili natin, nakakalimutan na nating mahalin ang ibang tao. Na halos sarili na lang natin ang iniisip natin. Hindi na natin alam kung nakakatapak pa ba tayo, nakakatapak na ba tayo ng ibang tao, nakakasakit na ba tayo. Dahil nagkamali ako, nahihiya ako na humingi ng tawad. Pero hindi ba dapat baliktad? Dahil nagkamali ka, dapat humingi ka ng tawad. Hindi tayo dapat nahihinging humingi ng tawad. Sa taong nagawan ko ng pagkakamali, at syempre dapat humingi tayo ng patawad sa Diyos. Pangatlo, change of behavior. Syempre sabi nga, actions speak louder than words. Ipakita natin sa ibang tao o sa nagawan natin ng pagkakamali na handa tayong magbago. Handa tayong baguhin yung sarili natin para lang mapatawad tayo ng isang tao. Pag humingi po ba tayo ng tawad, dapat mapatawad na tayo kaagad ng isang tao. Natanong nyo na ba sa sarili nyo yan? Binibigla ba natin, ay sorry na. Dapat ba mapatawad ka na ng isang tao kaagad? Kung nanghingi ka ng sorry. Ang sorry madaling sabihin. Sinasabi natin yan palagi. Lalong-lalo na nung mga kalokohan days natin. Ma, sorry ma, hindi ko na po ulitin. Ma, babawi po ako sa next na SEM. Ma, gagalingan ko pa po sa susunod. Ma, magbabago na ako, sorry. Madali lang yung sabihin. Halos araw-araw natin sinasabi yun dahil halos araw-araw rin tayo nagkakamali. Pero ang tanong, yung pagsusorry ba natin na yun is, ginagawa ba natin? O nagbabago ba tayo? Natututo ba tayo sa pagkakamali na yon? Nakagawa ka ng kasalanan, humingi ka ng tawad, pinapakita mo na nagbabago ka o binabago mo ang sarili mo. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Ang patawadin ng sarili mo, mas mahirap pa sa magpapatawad sa ibang tao. Sino po dito na napatawad na ang sarili? Dahil sa nagawa nating kasalanan, sa mga pagkukulang natin, dito man sa ministry, sa labas man yan, napatawad mo na ba yung sarili mo? O mas napatawad mo pa yung ibang tao kaysa sa sarili mo? Isa sa proseso ng pagsisisi ay dapat napatawad o mapatawad mo ang sarili mo. Isipin niyo po yung mga nagawa niyong pagkakamali. Hindi ba dapat, hindi lang sa ibang tao kayo manghingi ng tawad, kundi sa sarili mo rin? Pasensya na sarili ko. Pasensya na sa sarili ko, nagkulang ako. Nagkulang ako sa pag-iintindi sa ibang tao, kaya nakagawa akong pagkakamali. Kaya ako nagkakasala dahil nagkulang ako sa pag-iintindi sa ibang tao. Nagkulang ako sa pananampalataya sa Diyos. Hindi ba dapat manghingi ka rin ng tawad sa sarili mo? Ang tanong ko sa inyo sa gabing ito, have you already forgiven yourself? Napatawad mo na ba ang sarili mo? Sa mga disappointments, sa mga nagawa mong pagkakamali, o ang Diyos pa lang ang nagpapatawad sa inyo, pero ang sarili nyo, kinikimkim pa din yung pagkakamali na yon. Yung sarili mo, nabibigatan pa rin sa problema na yon. Yung sarili mo, dinadala pa rin yun hanggang ngayon. Bakit ko kasi nagawa yun? Dapat matagal na ako nakagraduate, pero bakit ba kasi napariwala ako? Dapat sa akin to, dapat nandito na ako ngayon, pero dahil sa nagawa ko, nandito pa lang ako. Napatawad nyo na ba yung sarili ninyo sa mga nagawa ninyo? Ang Diyos, alam ko, totoong napatawad na kayo. Pero ang sarili nyo ba? O yung sarili nyo na lang ba yung nagpapahirap sa inyo para makawala
sa mga anxiety, sa mga iniisip ninyo sa gabi-gabi, sa mga nakakapigil sa inyo para mag-grow pa. Pwede po bang pakipatay yung ilaw? Nasa panahon po tayo na gusto kong magdasal tayo. Tapos may ni-request rin pong kanta po. Pwedeng pa-play na lang po. Sabi ko nga, gusto kong malaman natin kung ano nga ba yung pagsisisi. Gusto kong malaman natin kung ano ba dapat nating malaman ngayon, ang pagsisisi. Kaya nasa oras tayo para manalangin at magbibigay lang ako konting life testimony sa aking trabaho sa Preda. Meron po kaming tinatawag na primal therapy sa Preda. Ang mga bata ay naglalabas ng sama ng loob, nangingi sila ng patawad sa nagawa nila. Umiiyak, sinusuntok yung pader, sumisigaw, dahil yung emosyon nila punong-puno na. Yung mga bata doon, talagang nahihirapan dahil hindi naman ganun kadali na mawalay sa pamilya. Pero, ang isa sa dinagdag ko sa therapy na yon is gusto ko silang magdasal. Sa dulo ng therapy, pinagdadasal ko sila. Kung yung mga bata na tinuturuan ko, tinitherapy ko doon na pagdasal ng malakas, nangihingi ng patawad sa sarili nila, nangihingi ng patawad sa Diyos, tayo pa ba? Tayo pa ba na linggo-linggong nagsisimba? Tinuturo sa atin linggo-linggo kung ano yung dapat nating gawin. Ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, yumuko at humingang malalim. Pakinggan nyo rin po yung mga sasabihin ko sa oras na ito. Hindi pala lahat ng okay lang ay tunay na okay. Hindi pala lahat ng tawa ay walang kasamang lamat. Pinili kong manahimik noong dapat ay nagsasalita ako. Pinili kong umiwas noong dapat ay lumalaban ako. At ngayon, ang katahimikan ang pinapakalas, ang kumakalas na sigaw sa loob ng aking dibdib. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap? Hindi ang iwan, kundi hindi ang maiwan at hindi ang iwan, kundi ang mabuhay sa tanong na, paano kung hindi ko nagawa ang pagkakamali na ito? Huminga tayo ng malalim sa oras na ito at isipin at balikan mo yung mga pagkakamali mong nagawa. Kasalanan man yan sa ibang tao, pagkakamali man yan sa sarili mo, o pagkukulang man yan sa Diyos. Paano kung hindi ko nagawa? Paano kung hindi ko nagawa yung pagkakamali na yun? Nakasakit. Hindi magandang may nagawa kang hindi maganda. Have you already forgiven yourself? Sabi ko nga, ang tanong ko nga. Napatawad mo na ba yung sarili mo sa mga nagawa mo? Iyan. Na-overcome mo na ba ang problema na iyan? Kung hindi pa ay magbalik loob tayo sa Diyos. Magkaiba po ang forgiven sa nakalimutan lang, sa forgotten. Kaya sa oras na ito, sa gabing ito, sa hapon na ito, magdasal tayo
ng malalim. Pagdasal natin sa Diyos na, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, turuan mo akong magpatawad. Panginoon, turuan mo akong patawarin ko ang sarili ko. Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na nagtipon-tipon po kami muli. Alam ko pong hindi kami karapat-dapat humarap sa iyo. Pero pinatawad mo kami. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon para magbalik loob, para pagsisihan ang mga nagawa naming pagkakamali. Panginoon, patawarin mo po kami kung patuloy po kaming nakakagawa ng pagkakamali, patuloy po kaming nakakagawa ng disappointment sa inyo at sa ibang mga tao. Panginoon, Ikaw po ang manguna sa buhay namin. Ikaw ang siyang magbigay sa amin ng lakas para magpatuloy na magsamba sa iyo. Patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin sa daan na tinatahak namin, sa pag-aaral, sa trabaho man yan, o kahit sa proseso ng pagbabago. Panginoon, alam kong hindi madali, walang madali sa buhay na to. Pero dahil kasama ka namin, dahil tinanggap ka namin, ay pinapadali mo, ay ginagabayan mo kami sa aming araw-araw na gawain. Panginoon, alam kong patuloy po kaming magkakamali. Patuloy po namin kayo madidisappoint. Patuloy po namin kayong hindi masusunod. Pero dahil patuloy mo kaming minamahal, alam kong patuloy mo rin kaming bibigyan ng pagkakataon para baguhin yung sarili namin. Para maging malakas. Para maibahagi rin ang salita mo, Panginoon. Panginoon, Ikaw ang siyang manguna sa buhay namin, sa aming pang-araw-araw na gawain. Ikaw ang siyang tumupad sa pangarap namin, sa mga kahilingan namin. Ikaw ang magbigay sa amin ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Palakasin mo pa po kami, Panginoon, upang mas mapaglingkuran ka namin sa aming buhay. At gabayan mo kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Maraming salamat po sa mga biyayang iyong pinagkakaloob. Maraming salamat po dahil palagi mo kaming iniingatan. Sa iyo lamang po, mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Sir Ron. Lagi nating ginagawa ito na ang pagkatapos ng tagapagsalita ay pagkakataon din naman natin para mag-reflect or testimony ng natin. Pwedeng related doon sa topic or anything under the sun. Sino pang gustong mag-testimony?
Yes, so magandang gabi po. Ang ano ko lang naman po, is yung na-relate lang po ako dun sa message ni Kuya Ron. Kasi dumating naman din ako sa part ng buhay ko na nagkaroon ako ng kasalanan, may mga pagsisisi, mga pinagsisihan, may mga maling desisyon, ano pa ba, na pinagsisihan ko talaga. Kasi darating talaga sa, ito yung sabi nga nila ng mga matatanda na gumawa ka ng hakbang na mas ikabubuti mo. Nung una, masabi ko lang na hindi siya magandang desisyon na parang katapusan na ng pangarap ko noon dati na ganto ganyan, na parang lumayo yung landas ko, naliko ng onte, na parang ikaw rin mismo yung recognize na parang hindi na dapat. So, sabi ko rin sa sarili ko na parang may nangyari kasi sa akin dati na naging eye-opener na rin sa akin na bumalik sa tamang landas. Although na dati, nagsisimba lang ako kasi para lang makita ako sa simbahan. Pero yung puso ko is parang wala. Kumbaga, yung attendance mo lang nandyan pero yung commitment ng puso mo ay wala. So dumating ako sa punto na ganun. So sabi nga din ni Kuya Ron na parang yung sarili ata yung mahirap patawarin. Kasi kung magkasala man yung ibang tao sa'yo, parang andali man patawarin. Pero kapag yung sarili mo yung nagkamali, parang ang hirap patawarin kasi andun yung guilt na nararamdaman natin. Kumbaga, parang hindi natin nararamdaman, kumbaga hindi tayo aware na ganito dapat. Oo, alam natin na mali tayo, pero hindi natin inaamin sa sarili natin. Yun yung time na alam ko na mali ako, pero hindi ko inaamin sa sarili ko na mali yung ginawa ko. Pero through God's grace naman, may hakbang ako na sa tingin ko mali. Pero in the long run, parang mas napabuti pa. Kasi ito yung plano ko noon na hindi ako aware noon na mas maganda yung plano ng Panginoon sa akin. Kaya yung sinasabi ko na maling desisyon ko noon, napabuti na ngayon. Kaya tulad ni ngayon, andito ako sa harap nyo, yung apoy ko, kahit anong mangyari, yung apoy ng panampalataya ko, kahit anong bagyo yun dumating, kahit anong unos, kahit anong problema, kahit anong iba to sa akin ng kaaway na pagsubok, nananatili pa rin ako na yung pananampalataya ko ay andito pa rin, standing firm with the Lord. Kasi at the first place, kailan ba? Yung time na tinanggap mo na si Jesus Christ yung Lord and Savior, kahit anong mangyari, at kahit ano naman ang dumating sa buhay natin, hindi mo na may babalik yun. Di ba? Sabi nga, kung gusto mong sumunod sa akin, buhatin mo yung cross mo at sumunod sa Kanya. Sabi nga, Christ is enough for me. There's no turning back. Kaya nga, tulad nga din sa decision kong yun, naisama ko yung asawa ko ngayon dito, na parang iniisip din ko lang din dati. Kaya kung kayo man, may manararamdaman kayo ganun sa ngayon, it's time to think
relax, and meditate. Kasi nga, di ba, yung tubig na galing sa maputik na tubig, kapag sinalok yung ganun madumi. Pero kapag inalog nyo yun at pinabayaan nyo lang, magsasubside lahat ng dumi, pupunta sa ilalim. Doon lilitaw yung linis ng tubig. So parang ganun yung faith natin na kahit alam natin na magulo, madumi, madilim, kapag kumalma tayo at nanalangin, magbibig doon papasok si Lord. Kasi at the right place, at the right time, si Lord hindi siya nahuhuli. Lagi siyang on right time. Yan. So, yung pagsisisi kong yun, sabi ko nga haba, yung pagsisisi kong yun ay hindi ko na rin pinagsisihan kasi tama na yung nasa landas ko ngayon. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, good evening po. Dahil confession yung message ni Ron, siguro confession yung sa akin. Mas mahirap pala kapag alam mo na yung totoo at alam mo na yung dapat gawin. Pero na-overcome ka ng flesh mo. Kasi yun yung nararamdaman mo. Siguro isa sa dinidil ni Lord sa akin ngayon na yung anger. Yun. Siguro throughout, parang, habang sinisik mo kasi si Lord, pinupurun ka niya eh. Tapos yung akala mo okay ka na, habang lumalapit ka sa Diyos, unti-unti niyang nire-reveal yung mga bagay na hindi pa pala okay. And recently, yun yung dinidil ni Lord sa akin, yung galit. Sobrang dami ko palang naipong galit simula nung bata ako. Up until now. Siguro yun yung i-confess ko ngayon. Kasi diba, sabi ni Lord, for if we confess our sins, God is faithful to forgive. Lagi kong nakikita yung sarili ko dun sa parable of unforgiving servant. Yung pinatawad siya dun sa kanyang pagkakautang. Pero yung kapatid niya, yung kakilala niya na may utang sa kanya, hindi niya ma-forgive. Andun ako sa process na ganun. Siguro every day, may mga moments sa buhay ko na nagre-resurface yung galit na yun. Nang hindi ko siya namamalayan. Hanggang sa this week lang, nandun ako sa room, tas nagpe-pray ako. Kasi ang sabi ko, Lord, pwede bang alisin mo to kasi hindi ko kayang ako lang. Pwede po bang ikaw na yung mag-alis? Palitan mo ng love yung galit ko. Kasi Lord, hindi ko na siya kaya. It's beyond my control. And every time po na mai-encounter ko yung mga tao na yun, yung tao na yun, yun yung pinagpe-pray ko. Sabi ko, Lord, alisin mo na yung galit ko. Kasi hindi ko kaya. Parang every time, alam niyo yung di ba sabi niya, kapag galit ka daw, nag-commit ka na rin ng murder, yun yung kasama niya. Parang yun yung kasimbigat niya. Sabi ko, Lord, murderer pala ako. At siguro yun yung dinidil ni Lord sa akin. Yun din as itong mga nakaraang weeks, past months, ganun. Gusto ko siyang maalis, pero
sabi ko, Lord, paano po ba maalis yung galit, gano'n. So yun po siguro yung confession. And kanina alam ko, gumagawa yung enemy ng way para hindi ako makafocus at ma-distract ako. Pero buo kasi yung decision ko na sabi ko, magko-confess ako kasi ito yung topic ni Ron. Parang sakto lang pagkaupo ko doon. Parang feeling ko sa akin talaga sinasabi yun na confess, i-confess mo yun. So yun po, yung isa sa gusto kong i-confess ngayon, yung galit na nasa heart ko na i-heal ni Lord kasi hindi ko kaya on my own. Yun. Na maalis siya. So, yun po. Hello, ayan. Kanina yung, good evening, yung sa shinare ni Kuya Ron, kung napatawad mo na ba yung sarili mo. Tapos may nag-flashback lang. Sabi niya, iiyak natin. Pero sabi ko, iniyak ko na to before. So parang nag-flashback lang sa akin. Sabi ko, sa sarili ko kanina, pinatawad na ako ni Lord. Kasi binigay niya yung isa sa mga pinagpipray ko, si Brian. Kaya alam ko, pinatawad niya na ako sa lahat. Kasi, di ba, kanina, sino ba namang hindi nagkasala? Pero by the grace of the Lord, dahil sa love sa atin ni Lord, hindi niya tayo pababayaan na parang hanggang doon na lang, napatuloy tayong kakainin ng past natin. Yun yung isa sa pinagpapasalamat ko kay Lord. Tapos, i-share ko lang din, mag-1 month na simula nung nagkaroon ng pagsubok sa family namin, sa side. Kasi na-stroke si Papa ko, kaya kung mapapansin niyo, wala yung bunso naming kapatid kasi siya yung nagiging kamay tsaka paanong Papa ko. So bakit ko na-share yung nangyari sa amin? Kasi, pero bago yun, nakauwi naman na si Papa. Nagpapagaling na siya, nagte-therapy. Ngayon kasi katulad nung sinabi ni Ate Maya, may nabubuo kasing galit sa dibdib ko na si Papa kasi may sama na ako ng loob sa kanya before kasi dahil sa mga bisyo niya. Nakakala ko itong nangyari sa kanya, magbabago na siya, na aalisin niya na yung mga kinagagalit namin. Pero parang habang nagiging okay si Papa, parang bumabalik lahat na naman. Kaya kanina bago ako pumasok dito sa church, ang daming pumapasok sa isip ko na gusto kong sabihin sa kanya kasi nalalaman ko habang wala ako doon. Pero naisip ko din, paano kung sasabihin ko yung mga harsh words na pumapasok sa isip ko? Anong mararamdaman niya? Kaya, ando doon na nanghihingi pa rin ako ng knowledge and wisdom kay Lord, kung ano yung tamang sabihin, tamang salitang bibitawan. Ganon, yun. Grabe kasi yung first time na na-experience namin talaga yun. Nakala din ni Papa mamamatay na siya. Kaya pinagpe-pray ko din yung dalawang kapatid kasi syempre yung bunso namin nag-iisang lalaki kaya siya lagi yung
Kasama ni Papa maglalakad, pag-uwi niya galing school, i-massage niya pa. Yung naisip ko lang kasi, yung manok kasi niya, imbis na sana pag-uwi ni Ading ko magpapahinga, gagawa ng report, yun pa yung gagawin niya. Tapos yung iniisip ko, gusto kong sabihin sa kanya na bigyan niya ng time. Kasi talagang sobrang ano po nung nangyari. Sa ganun, di ko po kasi masyadong ma-explain, pero kapag may nararamdaman po kasi akong galit, bumibigat yung dibdib ko kung ano-anong mga salita yung pumapasok sa isip ko na alam ko hindi galing kay Lord. Na sana, palagi kong hinihiling na bigyan niya ng parang yung buhol-buhol is maging straight para alam ko yung lalabas sa bibig ko na tamang salita na makakabuti para sa lahat at hindi makakasama. Ayun lang po. Amen. Gising pa ba kayo? Sabi nyo nga, amen. Ayan. Siguro i-share ko lang din yung about sa nangyayari ngayong gabi. Sa topic ni Kuya Ronron. About sa forgiveness. Tama po. So, may time sa akin, siguro this year yon na talagang tinubok din ako ng Lord. So, hindi ko alam yung mga reason kung bakit physically may naramdaman ako. No? Then, mabigat pagising. Then, mga nakaraang araw talagang ang taas ng BP ko. Parang normal naman yung mga test before. Tapos, nung nagpa-check up ako sa doktor, sabi gano'n ng doktor sa akin. Sabi niya, o sige, ganito ha, bibigyan kita ng gamot, sabi niya. Ito ang inumin mo for 15 days. Praise God, kasi naging okay naman yung sa BP ko. No, okay. Dahil, ang una niyang sinabi sa akin, natatandaan ko, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya, unang-una sa lahat, akala ko ang sasabihin niya sa akin, huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan. Ang una niya sinabi sa akin, una anak, sabi niya sa akin, huwag kang magtatanim ng galit. Sabi niya sa akin. Tapos natahimik ako. Natahimik talaga ako na sobra. Ba't ako natahimik? Kasi alam ko ginamit siya ni Lord na yung huwag kang magtatanim ng galit. No? So basically, yung mga nakarang araw before yon, as in talagang meron akong ka-argument or something na talagang hindi ako okay. Then, dumating ako sa point na sa work, talagang hindi ako productive. Kumbaga, sa 100% na pagtatrabaho, 10% lang yung naibibigay ko. No? So, dumating ako sa ganun point na 100%, 10% lang. Yes, I'm to be honest ako, no? Then, nag-share ako kay ate nyo, kay Maya. Kasi, syempre, gusto kong i-share yun. Kasi sabi ko, alam mo, sabi ng doktor, ganyan-ganyan. Kasi, ganito, sinabi ko, ganito, ganyan. Ang sinabi niya sa akin, huwag ka magtatanim ng galit. Parang sabi ko, parang gusto kong umiyak doon sa clinic. Kasi sabi ko, sabi ko, parang Kristiyano tayo, nagkakaroon din tayo ng, alam mo yun, nasasagad din talaga tayo. At
normal yun. Hindi ko ini-invalidate yung mga feeling natin na kailangan nating maramdaman yun. At sabi ko, so, blessing kasi andyan si ate nyo na sinabihan ko ng mga problema ko. Then sinabi ko sa kanya yung pinagdadaanan ko sa work. Sa office, sinabi ko sa kanya. And then nag-pray kami, sabi ko. Ipag-pray natin siya. So, ibig sabihin may tao akong ipag-pray natin siya. And then, sabi sa akin, habang nagbabasa din ako ng devotion ko, yung binigay sa atin, nataon kami doon sa topic na right attitude. So sabi ko, tignan mo, grabe, ito talaga yung message, sabi ko sa kanya. Ano lang ata yun, February 16 or 17, yung devotion na yun, sabi ko. Grabe, sabi ko. Una sa lahat, gusto kong i-share sa inyo, pag nakaramdam kayo ng ganon, ng galit, hindi galing sa Lord yun. Ayun. Then, di ba, tinuturoan tayo ni Lord na laging magpakumbaba. Alam niyo yun? Yun yung laging tinuturo ni Lord sa atin. Kahit na parang sometimes you win the argument but you lost the soul. No? So lalo halimbawa, hindi pa Kristiyano yung isang tao na nakaka-argumento natin. No, manalo ka man doon, pero paano yung testimony mo sa kanya? Yun. So pinag-pray namin ni Mama yun. Pinag-pray namin siya. Then siyempre, yung tao naman na nakakaano natin minsan, hindi naman siya aware na galit ka pala sa kanya. Tama? So siguro sa inyo hindi pa na-experience yan. Pero kasi ako na-experience ko talaga. Iba-iba kasing tao ang papakisamahan mo pag nag-work ka. Iba-ibang muka, iba-ibang ugali. So dumating na naman ako sa point na oo nga. Kaya siguro siya ganyan or kaya siguro ganito yung tao nakakasamuhan natin. Kasi hindi ko naman siya kasamang lumaki. Iba-iba tayo ng pagpapalaki sa atin. Tama, Kuya Aaron? Di ba? So, natutunan ko lang to sa seminar lang din namin, no? So, tinuro sa seminar namin, okay. Kaya pala siya ganyan. Kasi, iba yung pagpapalaki sa kanya. Iba yung environment na pinagmulan niya. Kaya pala siya palaging pasigaw o palaging parang ganito. Kasi, baka naman normal lang sa kanila yun. So, nakatulong din sa akin yung seminar na yun. And then, ang talagang alam nyo kung anong talagang nakatulong, si Lord. No, sinurrender ko lahat. Insuko ko lahat sa Lord, yung nararamdaman ko. No? So, yun yung unang gagawin natin. Yun yung unang gagawin, no? So, parang, nagpray ako, sabi ko, Lord, sabi ko ganyan, ayoko po itong nararamdaman ko at alam ko hindi galing to sa inyo. Then hindi naman sa sabi ko kay nagkukwentuhan kami ni ate nyo na ito mga nakarang araw, kinikwento ko sa kanya yung mga accomplishment ko. Malam mo, kasi okay na ako talaga. I mean, okay ako. Parang sabi ko gano'n, alam mo ang dami kong nagagawa ngayon sa work. Sabi ko sa kanya, praise God, sabi niya. And then binibigyan niya ako ng minsan yung baon ko kasi, yung sa Tupperware, nilalagyan ni ate niya yun ng mga verse, mga encouraging word. Then, sa dulo, mahal kita. So, syempre, di ba? Hindi, sinishare ko to sa inyo kasi alam nyo din, yung may power kasi yung word. No, may power yung word. Naging topic natin to before sa church. Naging naging sermon to. No? Hindi ko alam po si pastor o si Kuya Dex. May power kasi yung word. No? So the more na bumababad tayo sa presensya ng Lord, the more na nakakabasa tayo ng mga promises niya, no? The more na nakikita natin kung gaano kabuti yung Lord. So, hindi ko nakakalimutan yung sa sermon ni Kuya Dex nung Sunday, no? Nandoon yung word na mahal kita. Kasi mahal kita. No? So pagkatiwala natin lahat sa Lord, kung ano man yung nararanasan nating pagsubok. Katulad ko, nasasagad tayo, na dumarating tayo sa point na talagang hindi talaga natin kaya. Yes, totoo yun. Hindi natin talaga kaya. Kung tayo lang. No? Si Lord lang ang pwedeng makagawa nun. So, yun lang po at sa Diyos ang papuri at pasasalamat.
Meron pa po? Na gustong humabol? Sige, nagpapasalamat tayong muli sa Panginoon sa biyaya ng kanyang salita at sa good start ng ating pong Lenten journey na nagsimula kahapon. Yung 40 days kasi nagsisimula ng Ash Wednesday. Tapos yung pang 40, yun yung Fourth Sunday of Lent, kinabukasan, Lunes Santo na. Yan yung pagbilang. Yung ibig sabihin yung 40 days, preparation siya. Yun yung part noon, yung pagsisisi, paghahanda ng ating sarili, pagpapatawad sa nagkasala sa atin, pagpapatawad ng ating sarili. Pagdating ng pagkakataon na yun ay naka-ready na tayo. So, ang gagawin natin ay mag-pray ulit tayo, katulad yung ginagawa natin dati. Tapos, i-closing prayer ko. Tapos may ipapaliwanag ako na doon ko na yung testimony ko mamaya. Sige, patayin ulit natin yung ilaw. Sabik ang Panginoon na makatagpo tayo isa-isa ngayon. Gamitin natin yung kneeling rail or sa altar or sa inyong kinaupuan para makipag-usap. Patuloy natin siyang pasalamatan sa kanyang biyaya ng pagpapatawad.
Tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagkataon. Dinala mo po kami sa iyong bahay-sambahan. Magkipagtagpo sa iyo. Maranasan ang biyaya ng pagpapatawad na nagmumula sa iyo. Salamat po sapagkat katulad ng iyong tinuro sa amin, kami man inuutosan niyo po kaming magpatawad ng mga taong nagkasala sa amin. At higit pa, ganun din ay patawarin namin ang aming mga sarili. Makapagsimula muli at maging isang kapakinabang at kalugod-lugod na anak mo. Patuloy po kaming lumalapit upang ang mahal na araw ng taong ito ay isang biyaya para sa amin, para sa aming pamilya, para sa aming simbahan. Tulungan niyo po kami na patuloy na maging malakas sa lahat ng pagkataon, lalo na po sa kalakasang spiritual. As your fresh anointing, Lord, the fire of the Holy Spirit be with us always. Thank you for your guidance. Thank you for the path, for the right path, O God. Thank you for your words. Salamat po ng marami. Salamat sa buhay ni Brother Ron. Bless niyo po ang kanyang buhay ng kalakasan mo sa spiritual at physical man, sa emotional. Bless niyo po siya at lagi po siya maging blessing sa mga bata, sa mga kabataan na tinuturuan niya sa kanyang trabaho. I'm praying for his family. Salamat po ng marami sa bawat isa. Higit sa lahat, salamat po sa iyo. Nandito ka po, nakipagtagpo sa amin, face to face. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Dave yung andun ba kay Dave? Yung picture nung ayun. Maliliit yata. Pabukas nga ng ilaw.
Bukas ng ilaw natin. Yan. Noong hapon ng Sunday, mayroong nag-chat sa akin nung in-announce ko na yung 40 days na journey ng Lenten season ay mag-start ng Wednesday. Ang pagkaintindi niya daw ay wala naman akong sinabing fasting eh. Pero sabi niya, nag-worship siya through online at tinatanong niya sa akin kung paano mag-fasting. Alala ko, wala naman akong sinabi na mag-fasting. Pero ang sinasabi ng Holy Spirit na mag-fasting. So, nagpe-pray ako. At ito yung nabuo na starting kahapon, pagbibilangin mo yung 40 days, yung 4th Sunday of Lent, sa March 29 yata ang dulo. So, kinabukasan ng March 29, yung 28, pag hindi ako nagkamali sa mga dates ko, ay Lunes Santo na yon. So, yun. Ngayon, ang journey natin, kasi parating bago Christmas, bago Lenten season, may 40 days na binibigay para ihanda yung sarili. Ngayon, sa loob ng 40 days, mamili ka kung ano yung fasting mo. Pwede siyang 7 days, pwede siyang 10 days, pwede siyang 21 days, pwede siyang 40 days. Kung nag-start kayo kahapon ng kung ano man yung iniisip ninyo na gagawin. So, kasi nag-start ako kahapon, kasabay ko yung tumawag sa akin na 1 meal a day ay magpapast ka. Pero minimum lang yon. Kung gusto mong higitan pa, sa'yo na yon. Pero masasabi mo siyang fasting kapag mag-skip ka ng 1 meal a day. Yung mayroon tinatawag na absolute fasting na hindi ka kakain at hindi ka iinom. Ganito lang naman yung yung 1 meal. Yung alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, yun yung skip mo ng breakfast. Alas 4 ng umaga hanggang alas 9. Pag ang skip mo ay lunch, hindi lang yung lunch ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yung naman, alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Pero mayroon din yung 6 to 6, parang 6 in the evening. So, pwede naman na yun. Pwedeng, kung ang meal ay, skipping a meal, ang ibig sabihin ay, hindi ka lang kakain ng solid. Hindi ka kain ng kanin, hindi ka ulam ng ulam, pero pwede kang hihigop ng soup. Kung nagsigang sila sa bahay ninyo, nilaga sila, pwede kang iinom ng sabaw. Pwede kang sabaw. So, yun yung meal. So, pipili ka lang dyan. Nakita ko kanina, nung ako, ay pwede pa lang, hindi mo kaya yung 40 days, pero mayroon kang 7 days at saka mayroon kang 10 days. So, depende na sa'yo. Pero kasama nung fasting na 1 meal a day, yung mayroon pa siyang pagpilian. Ayun, 1 meal minimum, 2 meals, pero pwede ring Daniel's fast, yung plant-based food only. Pwede kang kakain ng 3 meals, pero plant-based, ibig sabihin, prutas at saka gulay lang. Hindi ka pwedeng kakain ng karne. Yun yung So, yung prayer time, na natin sa ginagawa ng mga kabataan. Yun, every 9 p.m. ay kahit saan tayo, magpe-pray tayo. Minimum yun. Kasi paggising ng umaga, pag anytime, magpe-pray tayo. Lalo na doon sa pinili nating fasting. Pag nag-fasting ka ng lunch o dinner, yun yung itudo mo doon yung prayer mo eh. So, yun yung prayer time, 9 o'clock.
Bible reading naman, yung Bible reading, 1 chapter a day. Binilang ko kasi yan Matthew, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Yan ay 48 chapter. Nagsimula kahapon hanggang March 29, 40 days. Hanggang April 5, yun yung linggo ng muling pagkabuhay, 47 days yun. Ang ibig sabihin ay, pagbabasahin mo yung buong book ng Matthew at magsimula ka uli sa Galatians, Ephesians, Philippians, sa Colossians, makaka 1 chapter a day ka sa 47 days. Meron ka pang natirang isa, so pang 48. Kinabukasan na ng after ng Holy Week. Yun yung niya. At saka yung panghuli, meron pa siyang plus factor. Digital media fasting. Yun yung mga kinakailangan no gadgets during meal. No social media, first hour and last hour of the day. Yung paggising mo, halimbawa, nagising ka ng 5 o'clock hanggang 6 o'clock, hindi ka magsi-cellphone. Ibig sabihin, itutuon mo sa prayer and Bible reading. Tapos, turn off gadget during worship services. At saka, commit a 24-hour unplugged period. Ano ba yun, Nak? At 24-hour na walang social media sa pinili mong araw. O yun. Depende na po kung paano ninyo gagamitin yan. Parang ito po, yung Bible reading, tuloy-tuloy siya. Kahit na 7 days lang yung fasting mo doon, pero yung 1 chapter a day, tuloy-tuloy siya ng buong 40 days at saka buong, hindi ka lang magbabasa lang ka lang doon sa 7 days. So, yun yung ating, siguro nagpe-print, tapos ipapaliwanag siya sa Sunday. Pwede nyo yan, kasi parang chichikan mo siya, na ito yung aking napili. Sa column 1, ito yung aking pinili na Pero nakita ko nga, kasi yung 7 days plus 10, 17 lang, pwedeng mamili ka doon sa duration na yun kung saan yung 7 days mo, o gusto mo pa siyang dugtungan. So, yun po yung ating So, salamat sa Panginoon. At yung focus ng ipagpipray natin, ipag-pray natin yung church natin na mag-level up siya, lalong-lalo na ang nakikita ko, kinakailangan nating mag-level up, of course, sa faith, pero yung evangelism at saka church planting, dapat lahat ng church. Pag-pray natin yung PEMC, yung Philippine Evangelical Methodist Church, nasa transition siya ng kanya pong ginagawa na pagpapasimula natin yung mga churches na nakasama natin. Pag-pray natin yung ating bansa na makabangon dito sa kalagayan. Pag-pray natin yung family natin, of course, at yung gusto natin na ipag-pray. So, yun po yung mga pwedeng focus ng prayer natin at maraming pang iba. So, salamat po. God bless and good evening po sa ating lahat.